natin to. Meron po bang ano? Ayaw, church? Sa bahay ko po, pwede kayong pumunta dahil doon po kami nanonood. Pero pwede kayong sumama ngayon kung may oras. Pwede kayong sumama sa bahay niya. Opo. Meron po. Anytime. Pwede kayong pumunta. Saan? Saan ho ang inyong trabaho? Ito po ako, siya po sa Thessaloniki. Pwede ho kayong manood sa Facebook, sa YouTube. Sa ano, sa cellphone. Matatawagan nyo naman ang telepono namin, may Facebook kami. Wala akong religion, relasyon sa Panginoon. Kasi wala naman ho tayong, hindi naman makakapagdikta sa atin ang ano, yung mga revolto, yung mga ano, wala yan. Dati ho, katoliko ako, pero ngayon, relasyon na sa Panginoon. Ang mahalaga ho yung relasyon natin kasi hindi natin maaano yung mga religion. Walang religion sa Panginoon. Relation ang kailangan. Relasyon natin sa Panginoon. May number. Tago nyo lang ho yan. Gusto bilang mga kasama kong Oo, gamitin kayo ng Panginoon. Anong pangalan niya? Giovanni po, ma'am. Giovanni, pwede ho, may nandyan ang number. Please only. Saan galing? Sa airport. Sa airport kayo nagtrabaho sa Saloniki. Ba't ang layo na? Pupunta tayo doon sa Pilipinas. Si Ate Norma, si Gemma. Hello. Pero dito na, kayo mag-stay. Bakit kayo napagawi dito? Bravo. Ikinagagalak namin kayo na makilala. Bukas ang palad, ma'am. Oo. Ingat kayo. Sige, ingat kayo. Nandito lang po kami. Namigay ng mga Tracks. tracks. God bless po. Picture muna tayo. Pwedeng mag-picture sama-sama? Para may souvenir. Para makita ni tatay. Para makita kayo ni tatay. Okay, para lalong maraming blessing. Para may blessing kayo sa Panginoon. Sa buong taon. Years. Napakaswerte nyo. 2026. Napakaswerte nyo talaga. Kasi nakasama nyo ang mga anak ni tatay sa pananampalataya. Ano ginawa pa? Ang lamig na biyan. Dito na sa ate. Tingin eh. This is our shell. Oy, pag-ingat. Okay na. Okay. God bless. God bless. God bless sa inyo ha. Ingat kayo ha. Malamig na. Yes, magdilig lang na tayo. Pero kung ano na buong year nyo na pwede ba kayong uuwi na kayo ng Thessaloniki? Hindi naman. Dito lang kayo sa Athens. Pwede kayo sumama sa amin sa bahay niya. Sa Milocope para mag-lunch tayo. Ha? May luto. Ano lang po. May contact naman po. Sige Giovanni ha. Thank you. God bless you. God bless. God bless sa inyo. Happy New Year. Happy New Year. May hawak ba silang lang sa picture? May hawak ng papel? Ano hawak kanila, hindi. Bravo. Okay. Nakapukas sa kanila eh. So, to be continued sa natin testimony.
testimony. Susunod naman si Ate LB. Siguro naman si Ate LB marami nang may share kasi si Ate LB mabuti ang puso niyan. Hindi ko pa naman yan Bakit? Di ba buti po sa namin? Ah? Hindi, nung unang kita ko lang sa Ay, maganda. lahat maganda, sinabi ko lang siya kasi nung unang kita ko siya nung nandun si tatay, nakatingin siyang ganyan. Si Ashley, nakita ko rin siya na sabi ko, yung hindi mahirap lapitan, nakaano na kagad siya, kahit siya yung Maganda yung gara-gara testimony nung ni damit Arcelen ko, kasi talaga siya. malaking charisma yung ano ni Arcelen, testimony. Gara-gara niya. Nabless ako sa testimony ni Si Ate Arcelen. Elvin, laging nakatingin yan sa akin. Kaya kinausap ko. Sabi ko, sige tayo Bisitahin natin ang Lord, ang Oo, gamit sabi ko, natin. mag-ipon-ipon tayo. Kaya nung kinausap ako ni tatay noon sa Corinto, ni nanay, sabi ko siya, meron ho ako na metro doon. Tapos in-interview ko sila na sa YouTube daw. Kaya yun. Tapos si Arcelen noon, sinabi ko na ayaw-ayaw pa niyan ha. Na parang ano lang. Sabi ko, sumama ka sa akin, kakain tayo ng dinner. Hindi ko pa kayo kilala noon eh. Siya lang ang ano noon. Si Gemma naman, ay ko Gemma, ano ka? Nagulat sila ah. Sorry. Naipit. Naulakasan, naipit. Biglang nag-ano sila. Naipit. Parang maano sila, bisitahin ng panalis. Lakas. Amen. Parang, di, alam mo bakit napalingon sila? Kasi ang ganda ng pag-bloom ng music. Oo. Oo nga, ano sila eh. Wala ka pa, LB? Wala ako muna, Ate LB, talaktawan muna kita. Laktawan ko sa ako muna. Pwede na? Handa ka na? Okay. Teka, sige, pwede na. Ano naman Ate LB ang masasabi mo nung makilala mo ang oras ng himala? Matagal na kilala niya, di ba? Na ikaw ay nangusap sa iyo kung bakit patuloy ka hanggang ngayon at ano ang nag-impact sa iyo na sumunod ka ng sumunod. Nung nakarating ako sa 6 hours, oras ng himala, ay marami akong natutuhan. Binago ng Panginoon ang buhay ko. Marami akong pagsubok sa buhay ko, pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Lahat ng mga dumarating na pagsubok sa akin ay nalutas lahat, at ang daming mga blessing sa akin, ang daming mga bigay sa akin, lahat mga pamilya ko nag-ano sila sa akin, kasi ako lang ang parang ako lang ang inaano nila, at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakarating ako sa Jesus is our shield. Lahat ng mga turot aral ni Tatay ay inakaran ko, at sinishare ko rin ang mga turot aral ni Tatay. Nagbibigay din ako ng mga brochure, at lahat ng napapakinggan ko siya, inano ko yung pagbigay, at doon ko naano ang mga blessing, maraming nag-ano sa akin, at mga pagsubok sa akin, nakaya ko lahat, at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako pinapabayaan. Maraming salamat sa Panginoon dahil ngayon ay sumasama na ako sa mga gawain, at maraming salamat sa Panginoon sa Kristo. Maraming salamat, anak, dahil ang lahat ng mga ito ay tagumpay sa buhay ko. Amen. Maraming salamat. Amen. At God is itong good. 2026 ay marami pang darating Ng mga bliss. na mga blessing, overflowing sa Panginoon sa Kristo. Maraming
salamat. In Jesus' name. Amen. Nabuhay ni ate, hindi man niya lahat masabi, pero ramdam natin yung gusto niya sabihin. Kasi si ate LB, hindi niya alam kung alin ang uunahin niyang sasabihin sa Panginoon. Pagdadating yan sa bahay, agang-aga yan. Sila na ang gigising sa akin. Yan, si Ashley. Sabi ko, kaya sa Sabado pa lang naliligo na ako. Kasi dadating na yan. Kahit si Gemma, sis, nandiyan na. Parang ang pinapahimbing ng Panginoon yung tulog ko. Kasi gumigising ako ng bandang 3:00. Nagigising ako, nagbabasa ako ng Bible. Pinagpiparay ko kayo isa-isa na sana yung habi ko, Lord, ingatan mo sila sa pagdating dito, sa pagpunta, mag-alab ang iyong mga maayos palagi. Palaging ang Panginoon ang maisip ninyo sa paggising pa lang. Malaking blessing na yun na magpasalamat sa Panginoon sa pagkagising ka agad. Hindi pa nainom ng tubig, pagmulat pa lang ng mata. Sabi nga ni tatay, sinasabi na agad ni tatay na thank you Lord, thank you for perfection, health, perfectong kalusugan. Ganun lagi ang sinasabi niya. Kaya ang dami kong natutunan sa mga revelation. Bawat binababa ng tatay, lagi ninyong tatandaan yung mga sinasabi niya. Malaking tulong sa atin yon, mananampalataya. Kaya ngayon, si Ate Norma naman ang magbibigay ng kanyang testimony kung bakit hanggang ngayon kasama natin siya, kung bakit siya naka-tune in palagi kay tatay, kay nanay, sa Jesus is our shield. Ihahayag niya yung mga natutunan niya, kung ano yung naging impact sa buhay niya. Ako naman, itong 2026, dalangin ko na lahat ng mga maanong isip na hindi maganda, alisin ko na yan, tanggalin ko na yan. Dahil ayaw ni Lord yan. Baguhin ko na yung mga tapo ko na, Jesus, tapo ko na yan. Hindi ko tatanggap yan eh. So, nung talaga, uhaw na ako sa salita ng Diyos dahil doon sa na dati, hinahanap ko talaga yung ng Panginoon, yung altar ko, hinahanap ko talaga yan kasi may kulang talaga. Tanong kay Vivian, alam mo, buti na si Vivian, napakabuting Lord dahil ginamit siya, nakikinig siya ng salita, tapos sinishare niya sa akin. Alam mo, ang Panginoon may ginawa tara sa bawat isa sa atin, meron pinaplano, lalo na Sister Vivian. Hindi ko alam nagkaganito siya nagtuturo. Pero noon, nakikinig lang yan, noon lang, barkada kasama lang kami. Pero siya ngayon, ginamit ng Panginoon. Kaya, ang Panginoon talaga, walang imposible pag ikaw tatawagin niya. Kaya lahat tayo tinatawag, kaya kailangan din natin talaga sumunod. Kaya lang, ang problema lang, kasi maraming mga trials, ang stress ang number 1 na yung trials na kung maging isang Kristiyano ka, kailangan may trial. Kung gaano ka katatag. Ako marami pong trials sa buhay ko ito, kaya itong 2026, hindi ko natatanggap yan, nireview ko na yun. Gusto ko yung buhay na nasa Panginoon, gusto ko nakapokus ako sa Kanya, dahil pag nakapokus ka sa walang kabuluhan, hindi ka dalago, hanggang dyan ka lang. Kailangan natin talaga, naibis kay Arceline, pero sa Arceline, ang testimony niya, maganda testimony niya, dahil nga, naano din siya sa salita ni tatay. Marami kang matutunan sa salita niya, marami na bago sa buhay ko, lalo na ako ngayon na araw na to araw ng New Year, so nagpasalamat din ako kay Lord dahil kahit anong problema ko, andyan pa rin siya. Nagdadala sa lakuna, nalangin ako, Lord, tulungan mo ko kung anong gagawin ko. Nagre-rebuke ako kung anong ginagawa ko, pero ang Panginoon talaga andyan palagi sa akin. Lord, andyan ka, tulungan mo ako, lalo na sa amo ko. Napakahirap mag-alaga ng matanda. Minsan, alam mo, gusto ko sumuko. Minsan sinabi kay Vivian, sukong-sukon ako. Alam mo ang Panginoon, si Vivian, ang niyang encourage niya, kinumawag ka sumuko, tuloy lang. Dahil ang demonyo, matutuwa yung kaya i-rebuke mo yan, huwag mong isipin yan.
patuloy ka lang. Kaya nabis na kaibigan na talaga ginamit siya ng Panginoon. Kaya tatay mga salita talagang tunay na punta ako dito sa Jesus Ourselves na sa oras ng himala. Dito ako na nakapokus talaga, nakikinig ko sa kanya lahat ng problema ko, kung ano mga inisip ko sa matanda, lalo na sa buhay ko ngayon sa matanda. Lagi na nakatunin kay tatay, lagi na nabibless ako at saka nag-iba ang ano ko na sa puso ko na kahit anong mangyari tuloy ako kahit anong pagsa. Dahil ang buhay natin, marahabang buhay tayo may pagsubok. Hindi ka tatantanang, may pagsubok kung gaano ka katatag. Kaya tayo patuloy tayo sa Panginoon. Anong klaseng pagsubok lalampasan natin dahil ang Panginoon bibigyan tayo ng pagsubok na kaya natin. Kaya ito ngayon, masaya dahil dito ako napunta sa oras ng himala. Dahil ito tunay na hinahanap ko talaga. Kaya maraming salamat sa kay tatay, kay nanay, nakilala namin at lahat ng seta ni tatay ay totoo. Kaya tayo lahat malapit na ang Panginoon babalik. Kailangan tayong handa na. Dahil ang buhay natin sa mundo ay hiram lang, ay pansamantala lang. Walang tayong madalas. Pag tayo mawala, wala tayong madalas sa langit. Kundi kailangan natin ating kaligtasan. Kaya importante sa buhay natin na kailangan talaga ay maglingkod sa Panginoon. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. So, last but not the least, ako naman ang magte-testimony. Maiksi lang yung mga na ano ko, pero yun ay yung maging aral lahat sa atin. Yung bawat aral na binababa ng lingkod ng Diyos na ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. Lahat yun ay totoo. Totoo at buhay. Amen. Nagpapagal siya na walang tigil siya, halos hindi na siya matulog ang lingkod ng Diyos. Ang nanay Elena Carrillo, sila ang buong Jesus is our shield na Adjusan family. Bakit hindi pa natin magawa? Sila talaga ibinigay nila ang buhay nila sa Panginoon. Kaya sabi ko, nalulungkot ako dahil ang dami kong sabi ko kay Arceline kung napapanood lang talaga nila at pakikinggan yung aral na ibinababa. Sabi ko na ano ako, nalulungkot kasi si tatay halos hindi na matulog, nag-aayuno na panalangin siya ng panalangin, iniiyak niya sa Panginoon na bawat salita niya na talagang tumatagos sa puso ko. Kaya hindi man ako noon pa talagang totaling nasa oras ng himala, nung ako'y umuwi ng Pilipinas talagang pumunta ako sa oras ng himala, pero nagturo pa rin ako sa Baptist. Marami yun. Sa Baptist Church, sa Liberty Baptist Church, nagturo ako. Maraming mga pastor. Kaya ang ibinaba ko doon, iba't ibang klaseng pastor ang naandun. Ako rin ang nagsalita. Kaya na-bless sila. Dahil ang ibinaba ko ay ang turo at aral ng tatay. Talagang lahat ng revelation. Kaya sabi ko, magdala kayo ng papel, ng ballpen, kung ano yung lalabas sa bibig ko. Yun ang mga revelation. Pero hindi nila alam na yun ay ang kay tatay na turo at aral niya. Kaya nalaman nila ngayon, nung nandito na, alam na nila ngayon na sa oras na ako ng himala. Kasi noon, pray ng mga sa Liberty Baptist Church, ng mga iba't ibang church sila na kung saan. Pero ako ang nagiging advisor nila pag may mga problema. Kasi nung mga bata pa sila, tinuturuan ko na sila ng mga memory verse. Pero nagulat ako, since 1987, mga bata pa sila, ngayon mga pastor na. Iba-iba ang kanilang mga church. Pero nandun yung love namin sa isa't isa. Ako lang ang oras ng himala. Kaya nung malaman nila ngayon na ako'y oras ng himala, naintindihan nila ako kasi pinagpipray ko sila na maging Jesus is our shield worldwide na rin sila. Kaya sabi ko sa pagbabalik ko diyan ulit sa inyo, sama-sama ulit tayo. Baka maging guest na doon ay ang kuhanin ko na lang si tatay. Kasi gusto ko sila maligtas ng totoo.
Kasi alam kong sila ay nasa Panginoon, pero yung katuruan na ano ay kulang. Wala doon sa tinuturo at aral na nilalakaran ng tatay. Kaya ngayon, wala sa isip ko na magganito. Basta na lang na ano, na dumating sa akin nung maramdaman ko yung nagpunta kami sa Corinth. Nang time na yon, tulog ako kay Ate Norma. Wala na kasi akong financial noon, naubos na. Kasi lahat, sabi noon, kada bigayan, bigay. Wala natira. Pero hindi ako sabi ko kay Arceline, wala na akong pera. Sabi niya sa akin, sumama ka. Sabi niya, akong bahala. Pero binayadan ko naman agad siya. Kasi noon si Ate Norma. Pero lahat noon provided talaga. Parang ang Panginoon talaga, God will provide. Paggising ko kay na Ate Norma, nagbigay siya sa akin. Tapos si Arceline, pinrovide niya. Pagdating doon, nung habang nagsasalita si tatay, si nanay, kinausap nila ako na ganito, sabi niya, kailangan talaga may gather. Tapos pagbaba pa lang ni tatay sa airport, pinagpipray na. Tapos sabi ko kay Ate Norma, mag-ano ka dyan ha, mag-declare ka ng mga sasabihin mo sa sarili mo. Sabi ko, sabihin na ninyo, ihanda na ninyo ang bawat sasabihin ninyo. Pero sa Arceline, hindi pa yun hindi pa ready. Kaya sabi ko, sa dinner ko siya pupunta, sasama. Kaya, kasama siya sa dinner. Noong time na yon, si Ate Norma, kasi yan, lagi kong sabi ko, Ate Norma, pag sumama kayo, tayo may pupuntahan. Si Gemma naman, sabi ko, Gemma, hindi ko pa kayo kilala nung makilala ko tayo na. Kilala ko si Liti? Kilala mo na? Telepono lang. Ay, nung mismo, tumawag nung dumating siya. tumawag sa telepono. Oo, kasi alam ko na pupunta si tatay. Kasi may telepono kay Leti, yung mga pinamimigay, yung oras ng himala. Inano yun sa ito ang tawagan mo. Tinawagan ko kaagad. Kasi sabi ko, wag mo na akong ilagay para hindi maguluhan yung mga tao. Isa na lang ang tatawagan, para isa na lang. Sabi ko, basta ako katulong mo. Yun ang sinabi ko, basta ako katulong mo. Kaya nung time na yun, blessing talaga ang buhay ng tatay at nanay sa buhay ko. Oo, totoo yun. Nagpakahirap kami. Sabi ko kay Gemma, maggawa ka ng sabi ko, paano ba gagawin to? Sabi ko, ang hirap humanap talaga, pero walang mahirap.